Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yehovah Philippines and Shalom din po sa mga kapatiran na later on manunood sa Republish. Ngayon po ay 08/23/2025 at ang oras po ay 4:27 ng hapon. Sa Gregorian, ngayon po ay araw ng Sabado. Sa Yaowas Kalendar, nagkataon po na ito rin ay seventh day of the week, mga kapatid. And during araw ng ating pamamahinga, we give time to read scripture or shall we say Torah reading, mga kapatid. At nasa Yesayao aka Isaiah chapter 34 na po tayo. Sa nakaraan, tapos na po tayo sa Isaiah o Yesayao 33, mga kapatid. So ngayon, Isaiah o Yesayao chapter 34. Bago natin tawagin si Sister Inday na siyang manguna sa ating Torah reading, mga kapatid. Yung anim na laments, tapos na po yun, mga kapatid, sa series na ating napag-usapan na The Six Laments. Tapos na po tayo doon. Ngayon po, nandito tayo sa final outcomes. Final outcomes on judgment or salvation. Okay? Saan ito makikita? Chapter 34 ng Yesayao hanggang sa chapter 35 verse 10. So sa susunod po na Shabbat, 10 mga verses lang ang ating babasahin, mga kapatid. So itong chapter na ito ngayon, on chapter 34, tunghayan natin or tingnan natin, mga kapatid, before tawagin natin si Sister Inday, describes the final judgment of the world. Tututukan natin ang chapter 34. Ano yung mga final judgment, mga kapatid? And sa 35, ito yung vindication of His people. Okay? Meron pong gawain si Abay Owa na i-vindicate niya, mga kapatid. I-pay back niya kung ano yung ginawa sa mga bansa doon sa kaniyang sangkatauhan. At yan po ay titingnan natin sa susunod na Shabbat, which is chapter 35, mga kapatid. So, yan po, with this in mind, we will welcome Sister Inday para sa Torah reading natin, Yesayao chapter 34. Go ahead po, Sister Inday. Paki-unmute. Okay po. Okay. Yeshayahu chapter 34, the whole chapter. Come near, you Gentiles, to hear and listen. You people, let the earth hear, and all that is in it, the world and all its offspring. For the displeasure of Yahweh is against all the Gentiles, and his wrath against all their divisions. He shall put them under the ban. He shall give them over to the slaughter. And their slain, verse 3, and their slain be thrown out, and their stench rise from their corpses, and mountains shall be melted with their blood. 4, and all the host of the Shamayim shall rot away, and the Shamayim shall be rolled up like a scroll, and all their host fade like a leaf fading on the vine, and like the fading one of the fig tree. 5. For my sword shall be drenched in the Shamayim. Look, it comes down on Edom, and on the people of my curse for judgment. The sword of Yahweh shall be filled with blood. It shall be made overflowing with the fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For Yahweh has a slaughtering in Bozrah, and a great slaughter in the land of Edom. 7. And wild oxen shall come down with them, and young bulls with bulls, and their land shall be drenched with blood, and their dust
made fat with fatness. 8. For it is the day of the vengeance of Yahweh, the year of recompense for the cause of Zion. And its streams shall be turned into tar, and its dust into sulfur, and its land shall become burning tar. 10. That is not quenched night or day, its smoke going up forever. From generation to generation, it lies waste. No one passes through it forever and ever. So, 11. So that the pelican and the porcupine possess it. Also the owl and the raven dwell in it. And he shall stretch out over it the line of formlessness and stones of emptiness. Its caves with no one in them is called Ariin, but all its rulers have vanished. And thorns shall come up in the palaces, nestle and brambles in its strongholds, and it shall be a home for jackals, a courtyard for ostriches. And the wild beasts in the desert shall also meet with the jackals, and the shaggy goat call to its companion. The night creature shall also settle there, and shall find for herself a place of rest. The arrow snake shall nest there, and lay eggs, and hatch, and gather them under her shadow. There too the vultures shall gather, each with its male. Search from the book of Yahweh, and read, not one of these shall be missing, not one shall be without a mate. For he has commanded my mouth, and his rock shall gather them, and he shall cast the lot for them, and his hand shall divide it among them with a measuring line. They possess it forever, from generation to generation. They dwell in it. Yada. Yada Yahuwah. Salamat, Sister Inday, sa magandang pagkabasa from the Hallelujah Scripture, mga kapatid. First time po ni Sister Inday na siya yung manguna sa ating reading today. Yada Yahuwah sa mga words na ating narinig o ating nakita habang binabasa, mga kapatid, ni Sister Inday ang Yeshayahu o Isaiah chapter 34, mga kapatid. So, batay ngayon sa kunting information na nabigay ko kanina, that this is the final outcome of judgment. Final judgment of Abba Yahuwah to the world, mga kapatid. Lalo na doon sa bansa na who has done something wrong sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. Nabanggit dyan sa nabasa kanina yung bansang Edom, mga kapatid. Nabanggit na po yun. So ngayon, mula sa mga talata na ating nabasa at nakita, mga kapatid, bigyan ko po kayo ng time na kayo po yung mauna. Ano po yung take ninyo dito sa 17 na mga verses? What is your take on this? Meron ba kayong mga one or two words or verses na nais niyo pong i-highlight as you have been reading it? Maybe yung iba kanina pang umaga nabasa na ito. At ngayon, meron ba, mga kapatid? Meron bang pangungusap si Abba Yahuwah na you wanna highlight something or bring out something po from this reading? Anyone would like to share? Yes, mauna si Sister Inday. Go ahead po, Sister. Brother Dan, ito ay warning, panawagan Tama. sa mga Gentiles upang
hindi sila maano sa ah, wrath ni Aba Oh, yung darating na judgment. Okay, go ahead. o judgment niya. Ah, ayun lang muna, Brother Dan. Okay, so Nawagan mo panawagan. lang. Opo. So, na-highlight ni Sister Inday yung panawagan ni Aba Yahuwah. Lalo na sa in reference sa mga bansa na hindi pa sumang-ayon sa kanyang mga salita. And that nation can also mean, mga kapatid, can also mean individual. Kayong mga manunood sa Republics, ito ay panawagan ni Aba Yahuwah na bago darating yung kaniyang final judgment, may panahon pa na bago tayo, mag-change tayo, or may time pa na binigay ni Aba Yahuwah ang pagkakataon na mag-repent, magsangguni or magsang-ayon sa kanyang mga Torah, sa kanyang mga salita. Okay po, yun po ang introduction o unang bahagi na na-share ni Sister Inday. Anyone else? Meron pa bang mag-share, mga kapatid? Okay, yes. We are 14 now here, mga kapatid. Yada Yahuwah sa pagdala ng bawat isa ni Aba Yahuwah. Dinala tayo dito ngayon upang makinig kung ano yung kanyang mga katuruan. Okay, mga kapatid, habang nag-iisip kayo, habang nagpatuloy ang inyong pagmuni-muni sa nabasa at narinig natin. Patuloy natin mga kapatid ipaliwanag ito. And then balikan ko kayo mamaya mga kapatid kung ano po yung inyong mga salubin dito sa ating Torah reading, Yeshayahu chapter 34. Ipaliwanag natin yung verses 1 to 7 mga kapatid. In summary, ang verses 1 to 7, Yahuwah's word to all who oppose Him. Okay, kung tingnan mo yung verses 1 to 7, makikita mo dyan na merong babala o warning sa na-highlight ni Sister Inday kanina. Si Aba Yahuwah, kanino po? To those who oppose Him. Okay? Everlasting wrath is coming. So habang hindi pa dumating itong wrath na ito, it's time to repent. It's time to restore His name. It's time to go back to His ancient name, mga kapatid. Habang may panahon pa. Habang yung final wrath o final judgment ay parating pa, mga kapatid. Yun po ang ating summary sa verses 1 to 7. So ngayon, tingnan po natin ang verse 1. Tutukan natin ang verse 1 sa na-highlight na, "Come near," sinabi dito, "you Gentiles." See? Panawagan talaga, no? "Come near, you Gentiles, to hear and listen, you peoples, or people. Let the Arat hear, and let all that is in it, the world, and all its offspring." So hindi lang sangkatauhan, but even yung Arats, mga kapatid. Yung Arats, ano bang meron doon sa Arats? Mga kapatid, hindi lang humanity ang nandito sa Arats. Meron pang ibang hindi natin nakikita, but nandyan sila, mga kapatid. Okay? May panawagan si Aba Yahuwah. All those who are in the Arats. Okay? Na kailangan lumapit, okay, sa kanya at kailangan what? Makinig. Okay? So, yun po ayon sa na-highlight ni Sister Inday kanina, mga kapatid. So, this is looking beyond the Assyrian crisis or yung Assur, yung bansang Assur, yung empire ng Assur. This is looking beyond sa kanila. 'Di ba? Sa na-highlight natin sa nakaraan, mga kapatid, 'di ba? Sila po yung destroyer
na kailangan ma-destroyed, mga kapatid. Di ba? Referring to the Assur doon sa ating discussion sa nakaraang Shabbat. So this is looking beyond sa Assur o Assyria, mga kapatid. But instead, looking at the whole world, mga kapatid, on the final climax of history or the end time, mga kapatid. So, ito po yung overall na context dito sa panawagan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. He is talking to hindi lang isang bansa, but he is talking to the many nations, mga kapatid, the Gentile nations. At he is also talking to the entire Arats and the entire world, mga kapatid. Dahil merong darating na final judgment, mga kapatid. At the end of the history, mga kapatid. So yan po ang ating pagpapaliwanag sa verse 1. Tuloy po tayo sa verse 2. For the displeasure of Yahuwah. Okay, so itong mga words na that would describe his wrath and his judgment, ito na po, makikita natin dito sa verse 2. Yung expression ng kanyang wrath, ano pong sinabi dito? The displeasure of Yahuwah is against all the Gentiles. His wrath against all their divisions. He shall put them under the ban. He shall give them over to the slaughter. Ganun po katindi kapag darating na yung kanyang wrath and kanyang final judgment na ipapadala sila doon sa slaughter. Okay? So when we say slaughtering area, so talagang bloody po ang mangyayari ayon doon sa verse 2, mga kapatid. Bakit po? Dahil yung displeasure ni Abba Yahuwah o his rage. Okay? The rage, Abba Yahuwah is enraged, mga kapatid. Galit siya. Kaya bago darating yon, binigyan niya ng pagkakataon na sila'y dapat lumapit sa kanya at makinig, mga kapatid. Moving on sa susunod na mga verses. For example, mga kapatid, dito sa verse 6. Verse 6, the sword of Yahuwah, di ba? Okay? Even before that, kung tingnan mo yung verse 3, mga kapatid, talks about slain to be thrown out. See, ito talagang maraming, this is really something that is bloody, mga kapatid. From their corpse, so it talks about yung mga dead bodies. Mountains shall melt with their blood. Tingnan mo yan, no? Melted with their blood. And the host of Shamayam shall not away. And the Shamayam shall be rolled up like the scroll. And their host fade like the leaf fading on the vine. Mga kapatid, my sword, verse 5, sinabi dyan. Talking about the sword, verse 6, my sword, the sword of Yahuwah shall be filled with blood. So, tingnan mo yun, gaano katindi yung kaniyang galit, mga kapatid, kapag yan ay darating na. Okay? And also, makikita mo yan sa verse 8, yung tinutukoy dyan yung kaniyang vengeance. Okay? Verse 8, for it is the day of the vengeance of Yahuwah. Okay? The year of recompense for the cause of Zion. So meron palang dahilan kung bakit gusto ni Abba Yahuwah yun, dahil, mga kapatid, dahil sa kung ano yung ginawa nila sa Mount Zion, mga kapatid. So, the day of vengeance, the day of recompense, dahil sa anong ginawa nila sa Mount Zion, mga kapatid. Okay po? Now, moving on, dito tayo sa verse 4. The host of Shamayam, okay, sa ating nabasa na kanina, yung tinding galit ni Abba Yahuwah, hindi lang pala sa Arats, but sa Shamayam, mga kapatid. The host of Shamayam matches all the hosts in verse 2, mga kapatid. Okay, dito sa verse 2, it talks about the host. Okay?
the host in which dito sa verse 4, nabanggit din po the host of the Shamayam. So, anong ibig sabihin po mga kapatid, the host of the Shamayam? The enemies of Abba Yahuwah, mga kapatid, ang malinaw po dito, the enemies of Abba Yahuwah is both nandito sa Arats and nandoon din po sa Shamayam. Yun po ang ibig sabihin nito. So, talks about hindi lang pala ito humanity, but ano pa po? Yung mga evil forces, mga kapatid, na nandoon sa Shamayam. At nandito rin po sa Arats, mga kapatid. So, malinaw po yan. Now, para ma-appreciate natin yan, tingnan po natin yung Kazon or Revelation chapter 6, mga kapatid. Okay? Can somebody go and read Revelation chapter 6 verses para ma-appreciate natin mga kapatid na Arats at Shamayam yung context talaga dito sa final judgment ni Abba Yahuwah. Can somebody go there? Kazon or Revelation chapter 6 verses 12 to 17. Sino pong pwedeng magbasa? Can I ask a reader for that? Kazon, Revelation 6:12 hanggang sa 17, mga kapatid. Anyone who's ready? Para ma-appreciate natin na talagang hindi lang si Yao nagsalita about sa host of Shamayam, but nabanggit din po sa Revelation. Anyone who is ready to read? Kazon? Okay. If there is none, let us proceed there, mga kapatid. Revelation chapter 6 verses 12 to 17. And I look when he opened the sixth seal and saw a great earthquake came to be, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon become as blood. You see? Talagang involved yung Shamayam, mga kapatid, no? And the stars of the Shamayam fell to the Arats, as a fig tree chops its unripe figs, being shaken by a strong wind. Okay? So, anong mangyari dito, mga kapatid? Likened to unripe figs, mga kapatid, na kung saan nahuhulog, okay, dahil sa tinding lakas ng wind. Verse 15, and the sovereign, okay, rather, verse 14, mga kapatid, and the Shamayam departed like a scroll being called up, and every mountain and island was moved out of its place. Di ba kakatakot yan, mga kapatid? Ano katakot yan, no? Super, matatakot tayo dyan, di ba? Anong mangyari ito sa mountain and islands? Okay, mawawala sila sa kanilang mga places. Verse 15, and the sovereign of the Arats, and the great ones, and the rich ones, and the commanders, and the mighty, and every slave, and every free one, hid themselves in the caves, and in the rocks of the mountains. Sino yung mga sikat na mga tao, yung mga powerful, yung mga commanders, yung mga great and mighty, rich ones, ang sinasabi dito, the great ones, the rich ones, mga kapatid, anong mangyayari sa kanila sa panahon na ito? Sila'y tatago. Saan sila magtago? Sa bunkers, Brad. Opo. Sa mga bunkers. Oo, tama, sister, sa mga bunkers. And currently, mga kapatid, alam natin yan, di ba? Currently, yung mga super elite, super yaman, ay meron na silang mga bunkers na nabanggit ito ni sister. Mga kapatid. Meron mga videos, may mga information na they own mountains, they own huge of land, at doon sa mga bunkers, nakatago na yan. May mga preparation na sila, mga kapatid. At dito, sinabi, mga kapatid, sa Kazon, sa ating nabasa na ngayon, chapter 6, na sila'y tatago doon, mga kapatid. See? Talagang mangyari yan, mga kapatid. And verse 16, and said to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of his sitting on the throne
and from the wrath of the Lamb. So, mga kapatid, sa ating discussion sa nakaraan, siguro mag-isip tayo, Brother Dan, ilan bang throne meron? Mga kapatid, malinaw po sa nabasa natin ito. Iisang throne lang, no? Singular po nakalagay dyan, no? Iisang throne, mga kapatid. Okay? Sitting on the throne. Hindi sinabi dyan, sitting on the thrones. Okay? Sitting in the throne, but take note, and from. Okay? Merong and. Okay? And from, ano yan? And from the wrath of the Lamb. Yes, there is only one throne, hindi dalawa. May nakaupo doon. Okay? At sinabi dito, and from the wrath of the Lamb. And siyempre, sino yung tinutukoy natin sa Lamb? Yahushua. Sino tinutukoy natin doon sa nakaupo sa throne, mga kapatid? Walang iba kundi si Abba Yahuwah, mga kapatid. So, that's beside the topic, kapatid, but parang na-connect lang po dahil sa ano yung ating mga napag-usapan sa nakaraan. But that is a very good information na magkaiba-iba man yung ating mga pananaw dito sa relationship ni Abba and Abba Yahuwah and Yahushua HaMashiach. But malinaw po na iisa lang yung throne na pinag-usapan, mga kapatid, dito sa ating nabasa ngayon. Moving on, dito sa ating pagpapaliwanag, mga kapatid. Moving on tayo dito sa verses 5 to 7, Edom ang nabanggit dito. Okay? 5 to 7, mentioning about Edom. Okay? My sword, sinabi diyan, shall be drenched in the Shamayam. Okay? Look, it comes down on Edom. Bakit ba of all the places, yung sword mula sa Shamayam ngayon na specifically na point doon sa lugar ng Edom, mga kapatid. And on the people of my curse for judgment. So ang Edom pala ay natawag silang people of my curse. Okay? Bakit na curse ang Edom, mga kapatid? Okay? Bakit nakatutok or nakapoint yung sword mula sa Shamayam doon sa Edom on the final judgment, mga kapatid? Bakit po? Ano pala yung background dito, mga kapatid? Okay? Itong verses 5 to 6 talks about talks about those who oppose Yahuwah's people. Yun po ang tinutukoy dito. Those who oppose Yahuwah's people, mga kapatid. So mamaya, titingnan natin kung in what way ang Edom ay nag-oppose sa sangkatauhan ni Abba Yahuwah. Mamaya, balikan po natin yan, mga kapatid. But for now, tingnan natin itong Malakay chapter 1 verses 2 to 5, mga kapatid. Can somebody go there? Malakay or Malakya chapter 1 verses 2 to 5. Pwede bang somebody magbasa? Malakay or yes. Chapter 1 verses 2 to 5, mga kapatid. Okay, sinabi po dito, I have loved you. Okay, let me read it. I have loved you, said Yahuwah, but you ask, in what way you have loved us? Was not Esau, okay, Jacob's brother, declare Yahuwah, and I love Jacob? Okay po. Verse 3, but I have hated Esau, and have laid waste his mountains and his inheritance for the dragons of the wilderness. If Edom says, we have been beaten down, let us return and build the ruins. Yahuwah of hosts said, thus let them build, but I tear down, and they shall be a border of wickedness, and the people against whom Yahuwah
is enraged forever. So matindi, mga kapatid, no? Yung background dito na it goes back where Esau and Yaakov, mga kapatid. Okay? Wherein sinabi dito, Yahuwah, sinabi niya dito, I have loved you, said Yahuwah, but you ask, in what way have you loved us? Was not Esau Yaakov's brother, declares Yahuwah, and I love Yaakov? So, merong background dito nung maliliit pa itong dalawa, Esau and Yaakov, mga kapatid. Nag-aagawan yan sila doon sa sino po yung mauna na lalabas, mga kapatid. And of course, alam natin yung kwento na Esau sold his birthright kay Yaakov. Bakit po yon? Dahil sa issue na gutom siya. So ibininta niya, sige, bigyan mo ako ng pagkain. Gutom ako, ikaw na yung older brother. So meron ganun na mga pangyayari, mga kapatid, as a background. But added to that, meron talagang ginawa. Kasi ito si Esau, which is the brother of Yaakov, mga kapatid, okay, eventually became the nation of Edom, mga kapatid. And Yaakov eventually also became the nation of Yasharal, mga kapatid. So yan po yung background dito. But if you would say na, bakit ba si Abba Yahuwah ay enraged? Okay? O sobrang galit sa mga sangkatauhan o mga descendants ni Esau, which is ang Edom ang pinag-usapan dito. Okay? May sinabi dito, mga kapatid, na border of wickedness. Look at verse 4. Okay? Border of wickedness, and the people against whom Yahuwah is enraged forever. May dahilan po kung bakit si Abba Yahuwah tindi yung kanyang galit sa Edom, which is yun po yung descendants ni Esau. Mamaya, meron pa tayong additional na mga information, mga kapatid. But patuloy muna nating ipaliwanag ito. Okay? So, dito makikita natin na merong sacrifices. Balik tayo doon sa Yesaya chapter 34, verse 5, mga kapatid. Okay, moving on. Sa verse 6, the sword of Yahuwah shall be filled with blood. I shall be made overflowing with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of kidneys, rams, for Yahuwah has slaughtering in Bosra, and a great slaughter in that land of Edom. So tindi yung killings, tindi yung bloodshed, referring to the sword, mga kapatid, na naka-point doon sa Edom. Itong Bosra, ito po yung capital city, o ito po yung malaking syudad doon sa Edom, mga kapatid. But anong sinabi dyan? Yung slaughtering, grabe yung bloody. There's so much slaughtering na nangyayari doon, mga kapatid. Okay po? So, yan po ang masasabi natin na Yahuwah requires payment for sin. Okay? So, ano ba talaga yung kasalanan nila? Bakit ganun katindi yung requirements ni Abba Yahuwah sa tindi ng kaniyang galit, mga kapatid? Bakit ganun katindi rin ang kanyang requirement as a payment for their sin, mga kapatid? But sa atin, the only refuge for anyone, sa ating mga kapatid, the only refuge, tayong lahat ay mga makasalanan, yes, but our only refuge is the blood of Yahushua, mga kapatid. Dito, sa kasalanan ng mga taga-Edom, talagang merong bloodshed na mangyari as a payment for
their sin, mga kapatid. But sa atin ngayon, okay, we are all sinners. Okay? Only all that we have, all that we needed is the bloodshed of Yahushua, mga kapatid. Hebrews 10:22 man yun, kung di ako nagkamali. Apart from the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. So kaya, talking about our sin, mga kapatid, yun po, the blood of Yahushua paid it all for us. Malapit na po ang ating Day of Atonement. Sa 09/14/2025, yun po ang ating Yom Teruah, mga kapatid. Then 10 days after niyan, yun po ang ating Day of Atonement, kung hindi ako nagkamali, mga kapatid. So, that being said, we are reminded of the blood of Yahushua, mga kapatid, which was shed for us, mga kapatid. Okay? So, yan po, ating patuloy na ipaliwanag ito. Moving on tayo sa verse 8. Balikan natin yan mamaya, mga kapatid. But now, proceed tayo sa verse 8. For it is the day of vengeance of Yahuwah, the year of recompense for the cause of Zion, mga kapatid. So, merong day of accounting, mga kapatid, na tinutukoy dito. There is the day of recompense, the day of vengeance, mga kapatid. Tingnan muna natin itong Deuteronomy chapter 32, mga kapatid. But mamaya, balikan po natin itong issue on Edom, mga kapatid. Deuteronomy chapter 32, ano pong nakasabi dyan? Devarim chapter 32, verse 40 to 43, mga kapatid. Anyone would like to read? Devarim 32, okay, verses 40, mga kapatid. Ito po, verse 40, nakasabi dito na, okay, verse 40, mga kapatid. For I lift my hand to the Shemayim and shall say as I live forever, if I have sharpened my flashing sword and my hand takes hold on judgment, I shall return vengeance to my enemies and repay those who hate me, mga kapatid. Verse 2, O nation, acclaim his people, for he avenges the blood of his servants, and return vengeance to his adversaries, and shall pardon his land, his people. Then Masya came with Yahushua, mga kapatid. So, dito nabanggit yung declaration ni Abba Yahuwah na siya po ay maniningil, siya po ay magbigay po ng galit doon sa kaaway ng kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. So, malinaw po yan na background dito, mga kapatid. And if you wish to read Psalm 94 verses 1 and 2, and Yesaya 59 verses 17 to 18, but basahin natin ang Revelation 22 verse 12, mga kapatid. Then pagkatapos niyan, I'd like to give a summary on that. Revelation 22, mga kapatid. 22 verse 12, ano pong nakasabi dito? And see, I am coming speedily, and my reward is with me, to give each according to his work. Yahushua po ay babalik, at ano po yung dala niya? Reward at recompense. Okay? Recompense according, and to give to each according to his work. So, kung merong mga wickedness na ginagawa against sa kaniyang pangalan o against sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid, merong pong vengeance, merong pong recompense, merong judgment, kumbaga, mga kapatid, na dadalhin yan, mga kapatid, ni Yahushua. Okay?
Now, dito sa verse 8 sa ating nabasa kanina, kung bakit gawin ni Abba Yahuwah yan, dahil mga kapatid, okay, for the cause of Zion. Balikan mo yung Yesaya 34 verse 8 kanina. For the cause of Zion. Or dahil yan ay ginawa nila against sa lugar, sa mountain, sa bundok, na kung saan nandoon po yung presensya ni Abba Yahuwah, yung kaniyang hayakal o yung kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. Because of what they have done, okay, Abba Yahuwah will repay them because they are the enemies of Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ngayon, balikan natin yung idea, bakit ba Edom talaga yung nabanggit dito? Okay? Not only in general, Gentiles, but na specifically highlighted ang Edom. Mga kapatid, due to lack of time, ang background pala ay makikita natin sa Numbers chapter 20. Okay po? Pwede po ninyong puntahan doon. Numbers chapter 20. Verses 14 to 21. I-summarize ko lang po, mga kapatid, para makita natin yung picture. Numbers chapter 20, verses 14 to 21. Masya, mga kapatid, nagpadala po ng messenger papunta sa hari ng Edom. Kasi dadaan po yung Yasrael. Okay? Dadaan sila. They ask permission na kami ay dadaan dito sa inyong lupa. We will not turn to the right or turn to the left. At kung meron mang tubig o halaman na nakain, babayaran namin dahil may mga dala kaming mga kahayupan. Alam nyo ano pong sabi ng hari ng Edom? Sabi ng hari ng Edom, we will not allow you to pass by. Okay? So, tingnan mo yan. Mas magiging shorter sana yung kanilang pag-uwi sa Promised Land kung pinadaan sila doon sa lugar ng Edom, mga kapatid. Okay? So, but hindi pumayag yung hari, yung ruler, yung sovereign ng Edom. But instead, anong ginawa nila? Pinadalhan sila ng forces, mga sundalo pinadala sa kanila upang takutin sila, mga kapatid. Okay? So, in spite of that, mga kapatid, dalawang attempt yun ang ginawa ni Masya. Pero ang kanilang decision ay talagang itinaboy sila, mga kapatid. Okay po? So, yun po yung tindi na kanilang ginawa. Tingnan mo yan, kapatid sila ng Yasrael. Bakit po? Yun ang mga lahi po ni Iso. At itong mga Yasrael ay lahi po ni Yaakov doon sa ating nabasa kanina doon sa Malakkay o mga kapatid, Malakya, mga kapatid, chapter 1 verses 2 to 5 kanina. So, kaya yun ang dahilan kung Abba Yahuwah was enraged for them forever. At dito, malinaw po mga kapatid, basahin niyo po Numbers 20, 14 to 21. At Psalm o Tahaliam 137 verse 7, mga kapatid. Nandyan din po sa Ezekiel 35 verses 5 to 6. But yun po yung summary, mga kapatid, na kung saan matindi yung galit ni Abba Yahuwah dahil hindi nila pinadaan. So they are going against the people. They're going against the cause of Zion. Yun po ang nangyari dito, mga kapatid. Okay? So, that being said, matindi po ang consequence doon sa kanilang ginawa. Being against, okay? Against the people of Abba Yahuwah and against Mount Zion, mga kapatid. Okay po? Now, that being said, tingnan mo yung description diyan balik tayo doon sa Yesaya 34, description about sa kanila dito sa verse 9. Okay? Verses 9, mga kapatid, tingnan nyo po. Description diyan sa verse 9. Ano po yung inyong makita diyan, mga kapatid, sa verse 9? 9 to 10, kung ano yung katindi yung galit ni Abba Yahuwah, tingnan mo yung verses 9 to 10. Okay?
and its stream shall be turned into tar, and its dust into sulfur, and the land shall become burning tar. Okay? That it not quench night or day. It smokes going up forever from generation to generation. It lies waste. No one passes through it forever and ever. Ano po yung ibig sabihin nito mga kapatid? Kung tinan mo yung verses 9 to 10, ang description po sa judgment ni Abba Yahuwah sa Edom dahil doon sa kanilang ginawa, ano po mga kapatid? Portrays like what? Diba? Ano pinag-usapan? Sulfur. Parang vulkan, Brad. Opo. Parang Volcano. vulkan. Describing of hell. Yun po ang description dito mga kapatid. Describing hell. Apoy na nagliliyab. O vulkan. Okay? Smoke. Is sulfur mga kapatid. Is describing a kind of shall we say, calamity or burning tar na sinasabi dyan. Is a kind of calamity, mga kapatid, na kung saan darating sa kanila. Describing like hell. Yun po katindi yung galit ni Abba Yahuwah sa kanila, mga kapatid. So, that being said, habang hindi pa dumating itong final judgment ni Abba Yahuwah, there is time na binigay sa atin. Kayong mga manonood sa Republis, hindi natin hintayin yung judgment ay darating. Habang may time pa, kailangan magsisi tayo, magbalik tayo kay Abba Yahuwah. We should not go against the name of Abba Yahuwah. We should not go against sa sangkatauhan o for the cause of Zion. No? We should not go against for the cause of Zion, mga kapatid. Bakit po? Dahil antindi pala ng consequence niyan as being illustrated sa bansa ng Edom, mga kapatid. Okay po? And you can search currently kung ano po yung equivalent ng Edom currently. Pwede po ninyong i-search yan, mga kapatid. If you wish to know what is the current equivalent of modern Edom as of the moment, mga kapatid. Okay? So, yan po. Matindi po ang hatol o ang judgment ni Abba Yahuwah. Verses 11 hanggang 15, mga kapatid, makikita natin itong Edomite, yung kanilang civilization, okay, reverts to a desolate wasteland po. Kung titignan mo yung verses 11 to 15. Nagiging desierto po. Nagiging kung tingnan mo yan, fit only for beasts and weeds, mga kapatid. If you look at it, yun po ang description dyan. Okay? For example, look at verse 11. Diba? Sa verse 11, nandyan po yung unclean na animals or bird, mga kapatid. Diba? Unclean creatures. Yung pelican ba yan, no? Sa Hallelujah Scripture, yan po ay pelican and the porcupine. Okay? So ano po yun sila? Yan po ay mga unclean creatures, mga kapatid. Ba't sila yung nakatira dyan? Okay? Over it, okay, were formless and stone of emptiness. Okay? So there is the issue on confusion and emptiness or formless and emptiness. That is how that nation is described, mga kapatid. There is confusion, there is emptiness, or like a wilderness, mga kapatid, or like it is a void and formless, mga kapatid. Empty. Mabigat yung mga description dyan, no? There is confusion, there is emptiness. So merong Hebrew word dito, mga kapatid, na sinasabi dito is tahu, okay? Or sa modern, ang pagkabasa nila ay tuhu. Okay? But sa atin, tahu. Na ang ibig sabihin, wilderness or confusion, mga kapatid. Then, another Hebrew word for that is also bahu.
Okay? But sa modern, basahin po nila as buhu. But sa atin, bahu, mga kapatid. Na ang ibig sabihin po, empty, void, useless, kumbaga. Tingnan mo yung, ang kahulugan yan, mga kapatid. So, ganun po katindi yung kanyang galit ni Abayoa sa Edom na yan, mga kapatid. How the land is also described. Okay? So, yan po, mga kapatid. Tingnan mo yung verse 13. Description niya dyan sa verse 13. Ano po? Thorns, okay? Shall come up in its palaces. Okay? Brambles, okay, in its strongholds, and shall be a home for jackals, a courtyard for outriches, or ostriches rather, mga kapatid. So ano po yun? Thorns, nettles, and tassels. Okay, ano pong naalala niyo po dito? Nung nakasala na si Adan, mga kapatid, sa Genesis chapter 3, verses 17 to 18. Anong maalala natin? Nung nagkasala si Adan at si Eva. Diba? Anong sabi ni Abayowa? Curse is the land. Basahin mo yung Barasyat, Genesis 3, 17 to 18. Dahil curse ang land, anong mangyayari doon? Magtubo yung, ano po? Mga thorns and tassels. Okay, nettles. So, ibig sabihin, hirap na maging productive po ang land dahil na-curse ang land dahil sa kasalanan ng tao. So also being used here in verse 13 to describe yung Edom, mga kapatid. Okay? So yan po. Tutukan natin ngayon ang verse 16. It talks about the book, mga kapatid. Search from the book of Yahuwah, mga kapatid. Okay? Not one of these shall be missing. Okay? But before that, tingnan muna natin itong verse 15, mga kapatid. In spite na ganon katindi yung kanyang galit sa Edom at ang kanilang lupa, but take note, mga kapatid, may awa pa rin ang naiwan dito. Bakit po? Look at verse 15. The arrow snake shall nest there and lay eggs and huts and gather under the her shadow. There too the vultures shall gather each with its mate. Okay? Verse 14, balikan natin ang verse 14. The wild beasts of the desert shall also meet with the jackals, and the shaggy goat call its companion. The night creature shall also settle there, and shall find for herself a place to rest. So, ibig sabihin, kahit ganun katindi yung judgment ni Abba Yawa sa mga tao doon sa Edom, pero yung kanyang awa, nag-iral pa rin, mga kapatid, doon sa mga living creatures na nandoon. Okay? Providing them what? Yung kanilang mga pangangailangan, mga kapatid. So, yan po. Malinaw na Abba Yawa, kung ano yung kanyang mga declaration, talagang ano po, mangyayari kung ano yung kanyang mga declaration. So, focus tayo sa verse 16. Search from the book of Yahuwah and read. So, ito yung panawagan ni Abba Yahuwah. Hindi lang sa bansang Edom, but buong sangkatauhan to all nations, mga kapatid. Search from the book of Yahuwah. May book po si Abba Yahuwah. And read. So, hindi lang saliksikin, kundi basahin din po, mga kapatid. Not one of these shall be missing. Ibig sabihin, kung ano yung nakasulat, ano yung na-declare ni Abba Yahuwah sa kanyang libro na nabanggit ng Torah, nabanggit ng mga nabyam o mga prophets, mga kapatid. None of these be missing. Ibig sabihin, kung ano yung na-declare, ay walang bagay na hindi mangyari. None of these will be missing. Not one shall be without a mate. Ano po yung sinasabi dito? Not one shall be without a mate. Okay? Kung tingnan natin yung previous na nabasa kanina,
kahit na yung mga wild animals, yung mga unclean creatures, meron pa rin silang mga partner. Okay? And dito, sinabi niya, not one shall be without a mate. So, Abba Yahuwah will provide, mga kapatid. For He has commanded my mouth, sabi niya, and His ruach shall gather them. So, ano po yung punto natin dito? Oo, tindi yung galit ni Abba Yahuwah, but kayong mga manonood sa Republics, kailangan meron tayong open hands, meron tayong open heart, mga kapatid, na saliksikin, aralin, mga kapatid, suriin, ano yung mga sabi, ano yung mga salita ni Abba Yahuwah. Kasi lahat po yan ay mangyayari. Kung ano yung kanyang declaration sa darating na wrath and judgment, talagang mangyayari. If we continue to oppose, like the illustration of Edom. They oppose, they go against sa Yasharal, sa Zion, mga kapatid. Kaya hindi sila na-spare doon sa darating na judgment sa kanila, mga kapatid. Okay, last po. And he shall cast the lot for them, and his hand shall divide it among them with a measuring line. They possess it forever from generation to generation. They dwell in it, mga kapatid. So, ano po yung ating punto dito? Na Yahuwah's hand is against Edom, mga kapatid, over their unclean creatures, mga kapatid. And yet, yung kanyang awa, nandoon pa rin, mga kapatid. Mga kapatid, if tayo po ay magbalik sa kanya, mga kapatid. Okay? So, that being said, let me summarize by saying, ito po yung mensahe ni Abba Yahuwah. Those who oppose His cause, those who oppose His work, those who oppose His rook, mga kapatid, those who oppose His movement. Ano po yung movement ni Abba Yahuwah ngayon? We are on the time of restoration. We are on the time of awakening, mga kapatid. If you oppose on that, mag-ingat tayo, mga kapatid. Mag-ingat ka. Okay? Baka maging kapareho sa bansang Edom, mga kapatid. Those who continually opposing the name, the sacred name of Abba Yahuwah and Yahushua Mashiach, mag-ingat kayo, mga kapatid, if you continue to oppose the proclamation of the name. Bakit po? You are going against Shion. You are going against the name of Abba Yahuwah and Yahushua Hamashiach. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Otherwise, sa darating na judgment, maging affected kayo or madawit kayo sa darating na judgment, mga kapatid. So again, those who oppose His cause will suffer. But those who obey, ano po? Okay, those who obey, ano mangyari? His word is yung awa, yung kanyang awa, mga kapatid. Yung kanan, yung favor ni Abba Yahuwah ay masa inyo po if you obey, if you adhere to what He said doon sa verse 1 kanina. Come near or listen, sabi niya, come near to me, you Gentiles. Listen and pay attention to my word. Bakit po mahalaga ito? Because lahat ng kanyang mga sinabi, details, mangyayari po. Lahat ng kanyang mga declaration dito, mga kapatid, ito talagang it will come to pass, mga kapatid. It will come to pass. It will become a reality, mga kapatid. Including nga yung mga partner ng mga living creatures na yan. Nagiging totoo po. Binigyan sila ng mga partner. So that being said, ano po ang pangungusap ni Abba Yahuwah sa inyo? Balikan ko po kayo, mga kapatid. Ano yung mga saloobin ninyo?
batay dito sa kaniyang mga salita. Pwede po kayong mag-unmute at mag-share. Anyone who would be the first one? Brother Geoffrey, you're ready? Go ahead po. Shabbat Shalom po sa lahat. Shabbat Shalom. Sa nakita ko po sa buong chapter na to is from the beginning, no? From the very beginning, parang isinet na ni Yahuwah lahat eh. Yung kanyang instructions, yung kanyang ways. Kaya kung mababasa niyo sa scripture, no? Look for the old ways, no? The ancient path, kung Opo. tawagin. Kasi na-establish na eh. So, wala tayong paraan, walang dahilan para hindi siya sundin dahil siya yung ating creator, siya yung nag-set ng lahat. So, sa atin is to follow. Ngayon, yung hindi susunod is naka-destined na for destruction. So, Opo. kaya yung sinasabi niya to all the Gentile nations, yung iba, maliban sa Israel, dahil sa Israel binigay yung kanyang oracle, which is yung kanyang ways, no, yung kaparaanan niya para maipakita sa ibang nations na ito yung way ko. Pag hindi sumunod, nag-against kayo, then naka-ready na rin yung yung inyong judgment. Just like Edom. Kaya sinabi niyo kanina, no, ni-research ko rin yung Edom kung sino ba yung modern na Edom ngayon. So, ang sabi is yung land ng Jordan. Ngayon, but I believe it's more of yung Edom na tinutukoy is yung character ni Esau na nangyari, which is totally inopose niya yung instruction. Although alam niya yung mga instructions, fully aware siya dahil siya ay anak ni Isaka. ni Isaac. Nasa covenant siya initially eh. So pero totally siya naghiwalay doon sa kaparaanan. So for me yung sinutukoy na Edom dito is in general is yung buong yung buong system na ginagawa ng buong mundo ngayon. Marami diyan na actually number one yung banking system natin na talagang nagpapahirap sa atin. Yung gobyerno na system na gawa nila na masyadong malalim ang mga ibang topic dito, pero in general naman hindi nakakatulong sa atin eh. Actually pabigat eh. Di ba? Sa educational system which is totally wrong. Tama. Na hindi akma doon sa tinuturo ng Bible. So lahat po 'yon, no? Yung system ng mundo against sa system ni Yahuwah, in short. So kung wala ka sa system ni Yahuwah, then naka-align ka doon sa destruction na sinasabi ni Yahuwah na ito yung magiging end mo. So dapat maging aware ka, check mo lahat. Binigyan ka na ng time to change. So yun lang, sana yung ibang tao na nakikinig sa atin wondering bakit sumusunod tayo sa Torah is hindi nagbago si Yahuwah, no? Yung system niya, yung old ways niya, yung ancient path niya, it's still the same. Hindi niya binago yon. He don't change. Just like the scripture says. He never change. Kaya yung changes na nakikita nila is changes siya dahil sa gawa ng tao. Yung system na gawa ng man-made. Ultimo yung man-made doctrines, no? Kanila lahat yan. So if yun na sinusundan mo, then dapat mangamba ka. So then nakasulat na paulit-ulit na lang doon sa scripture eh. Na pag wala ka sa kanya, then destruction yung kahantungan mo. So yun lang po. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Very, very well said, mga kapatid. I don't have to add. Napakagandang paliwanag po yun. Dagdag natin dito sa ating understanding. Yada Yahuwah, mga kapatid. Anyone else? Please unmute po. We heard it from Brother Geoffrey. Ano yung naibigay na impression ng Ruach HaKodesh. Anyone else? Please unmute po. Kung meron po kayong salubin o idagdag natin dito sa ating mga napag-usapan na. Go ahead po. Ano po yung mga iniisip ninyo? O what is that in your heart, mga kapatid? You may open it up.
Sister Cheryl, you wanna add something? You are on the right place to share? Or baka nasa hospital ka? Saan ka ba ngayon? Okay, anyone? Meron pa po? Paki-unmute lang and then share what is that in your heart, mga kapatid. Sister Inday, go ahead po. Brother Dan, itong 16, Brother Dan, ini-encourage 16, tayo okay. na 16, opo. ini-encourage tayo na mag-search sa Book of Yahweh Tama. kasi hindi ito ay may mga katapat, may pagkapares, hindi ka maiwan sa iri na ano ba ibig sabihin? Tulad ng dito, Brother Dan, nung isa, Yasayaho 20:13, 2 Timothy 3:16, yun ang scripture niya, may katapat talaga, hindi yung magbasa nito, hindi parang naiwan sa iri nga, hindi naintindihan. Sana ma-explain ko ng kasi may dito yung sa sa may mga nakalist kasi ako nga sa scripture, Brother Dan, Opo, go ahead. bakit Sabihin mo tayo na kung ano yung nasa... encourage bakit tayo in-encourage na mag-search kasi Opo. hindi na isulat yan na sa isang page lang. Okay. Yan, meron kukuha ka ng kunti dito, sa kabila kunti naman para mabuo talaga yung word of yung mga salita ni Yahweh. Opo. Kasi meron akong mga tulad nito sa Sandali, Isaiah. sister. Sandali, sister. Mga kapatid, Sister Inday is connecting Yeshayahu 34:16. I-connect niya po sa Yeshayahu 28:13. Sandali lang, sister, no? Basahin ko para ma-appreciate nila yung sinasabi mo. Mga kapatid, sa Yeshayahu 28:13, ito po yung ginawa ni Sister Inday na made a connection doon sa Yeshayahu 34:16. Sinabi po dito sa Yeshayahu 28:13, but the word of Yahuwah was to them, command upon command, command upon command, line upon line, line upon line, here a little, there a little, so that they go and shall stumble backward, and to be broken and snared and taken captive. So, yun po ang pinapaliwanag dito ni Sister Inday. Go ahead po. At marami pa ito, Brother Dan, kailang medyo mataas na marami pa ito mga verses na nakulik ko. Bakit tayo ini-encourage na magbasa ng scripture ni Abba Yahuwah para malaman natin bakit dyan tayo magbasa, bakit dyan talaga ang i-search natin, hindi sa ibang aklat. Yun lang, Brother Dan. Marami pa ito pero malamba man natong Okay po. So, para mabuo yung scripture, Brother Dan, yes. na hinanap natin. Opo. So, pinapaliwanag mga kapatid ni Sister Inday na yung ating pag-aral dapat patuloy. We should not stop searching the book of Yahuwah, connecting from one command to another, from one line to another. Mga kapatid, kailangan i-connect natin para mabuo or ma-fully understand natin kung ano po yung kanyang mga salita, mga kapatid. So, yan po sa magandang contribution na bigay ni Sister Inday. Yada Yahuwah. Anyone else po, mga kapatid? Would like to share some more? Brother Dan, Opo, go ahead, Brother Jeffrey. dagdag ko lang yung sinabi ni Sister Inday. Maganda po yan. Na actually, ang sa akin is, yun yung beauty ng scripture. No? Na sinesearch mo lahat ng scripture.
and then i-connect mo siya. Actually, doon makikita kung sino yung talagang nag-aaral kung sino yung talagang eager to know yung scripture at saka to know Yahuwah ba. Hmm. Kaya yun yung beauty niya. So yun lang pa. Opo. Yadayawa. So otherwise, binalikan ko itong chapter 28 ng Yeshayahu verses 9, 10. Kung basahin mo yan mga kapatid, otherwise, kung hindi natin gawin yun sa katulad sinabi ni Brother Geoffrey, ma-remain tayong parang mga bata, no? Na who would remain to drink milk and not a solid food, mga kapatid. So, para mag-grow tayo at mag-improve, kailangan patuloy ang ating pag-aral, mga kapatid. Yadayawa. Yes, Brother Dimitrio? Hindi ka namin marinig, Brother Dimitrio. Ano po yung nasa puso ninyo? Go ahead po. We cannot hear you, Brother Dimitrio. Okay po. Masyadong maingay. Okay, go ahead. Masyadong maingay. Okay. Sige. Okay. So, hindi makapag-share, no? Si Brother Dimitrio dahil maingay. You wish to share something ba? Or... Okay. Okay, maingay daw mga kapatid, no? So, we cannot share it. Okay. Anyone else, mga kapatid? Meron pa ba? Brother Casadiao, Brother Junicio, Sister Bakar, sa'yo, you wanna share something? Sister Mariam? Anyone? Sister Ahaba? What is that? Abayowa is talking to you, mga kapatid? Okay po. If there is none, mga kapatid, then let's meron pa ba? Meron bang isa magpahabol o dalawa? Okay. If there is none, mga kapatid, then let us go back to the name that we have established here, mga kapatid. Ito nga po yung kayong mga manunood sa Republish. If this is your first time to hear, ito po yung apat na mga titik, mga kapatid, sa pangalan ni Yahuwah mula dito sa right, papunta tayo doon. Okay? From left to right. Yaha, yun po yung first two letters. Ito po ay letter Y, Yad o Ya. Ito po ay AH, Ha. Basahin po natin as AH. Kaya magiging Ya and then followed by U or Uwa. Kaya Ya, U, and then followed by another Ha, which is reading it as AH, mga kapatid. Kaya Ya, U, A. Yahuwah. Yahuwah po ang pangalan ni Abba Yahuwah at yun po ay nakasulat sa BYNB at Seper at yan din po mga kapatid sa nakasulat din po sa Dead Sea Scroll. Ito rin po ang pangalan ni Yahusha from right. Yahu, first three letters. The same po sa pangalan ni Abba Yahuwah. Yochanan 5:43, sabi po ni Yahusha, I came in my Father's name, mga kapatid. So, yan po. The name of Abba Yahuwah and Yahusha, mga kapatid, ay may similarity po. Then, itong parang letter W, but ito po ay tunog ng S at sound, which is Shan. And then, parang letter O, but yan po ay Ayan.
Okay, a. So kung ating basahin po yan, Yahusha. Yahusha. Yahusha po ang ating Misaya, ang ating tagapagligtas, na kung saan, kung babasahin natin Yahusha, we are declaring Yahuwah saves. Yahuwah delivers. That being said, mga kapatid, ano man po yung pangungusap ni Abba Yahuwah sa bawat isa sa atin. Let it be so na maging bukas ang ating mga puso at isipan. Hope that this will make you wonder. Yung atong mga pinag-usapan dito ngayon, it will make you wonder. And seek the book of Yahuwah and search the book of Abba Yahuwah. Kasi wala siyang salita na hindi maging realidad, mga kapatid. Wala siyang salita na hindi niya gagawin, mga kapatid. It will surely come to pass, mga kapatid. Brother Demetrio, you wanna add something before we end? Okay po. So, ayan, mga kapatid. That being said, may Abba Yahuwah, mga kapatid, barak you and all His team and praises kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah.